Locate Paolo. Searching. Rolling? Rolling! Action! Isa itong mundong tago at pabulong na binibigkas, pero lagi namang nasa imahinasyon ng marami. Sa apat na sulok ng kamagayan nito, nagtatagpo ang iba't ibang karakter para buuin ang isang istoryang mapangahas at pinagkakakitaan. Tago, pero patuloy na nabubuhay ang ganitong klaseng mga pelikula. Dito! Rolling! Action! Isang pelikula pa ang ginawa para lang maipakita ang paglaganap ng Pinoy porn sa Pilipinas. Liad pa, liad! Pinakita dito kung gaano kadali mag-produce nito at kung paanong minsan instant hit ito sa bangketa. In-interview ako ng Channel 5, naririnig nila nakikipagtawaran ako ng editing mo. Kaya dapat murahan mo yan. Halos kakambal ni Malu Cruz ang kanyang mga cellphone. Guys, sabihin mo sa akin magkano. Okay, thank you, thank you. Okay. At laging may tao sa opisina niya. Madalas mga artista at ang kanilang mga talent manager. So, yung batis ay maliligo kayo doon. Hindi realistic kung ano, pipigilan mo. Kasi kung, especially kung magbabatis ka, tapos hindi ka nakakuha, hindi, ayun na naked. Kung gusto mo, ano tawag na? Kamison. Sa mga tulad ni Malu na producer, nagsisimula ang paggawa ng pelikula. Yung kalihing arte lang. Tingnan mo nga! Tingnan mo nga yung ginagawa mo yan. Malasuwarin yan Hindi, sa dami kasi ng na-experience ko ng movies, international at saka local, mas madali i-distribute ang sexy movies kasi mas madali i-market. Una, meron siyang ready market. Nagsimula siyang sekretary ng isang distributor ng mga pelikula hanggang siya na mismo ang namuhunan at sumugal sa takilya. Tinayo niya ang Sunflower Films International. Wala ka ba? SRO o Standing Room Only ang kanyang pinakahuling hit sa 16 na pelikulang nagawa niya. Kumita siya na malaki, kaya nakapag-produce siya ng 3 pang pelikula sa taong ito. Ito naman sa August 18. Ito August 25. Aminado si Malu na naghihirap ang industriya. Isa na lang siya sa iilang producer na buhay at sumisipa pa. Itong building na ito, 90% ng tenant, puro talaga taga-pelikula. Ngayon, isa na lang ako. Ang babala niya, hindi lahat ng pelikula na pilyo at mapaglaro sa imahinasyon ay tumitipak sa takilya. Ang mentalidad kasi ng ibang tao, basta daw sexy o basta daw bold, malakas sa pelikula, malakas sa takilya, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi lahat ng sexy na kumikita, hindi totoo. Seryosong direktor si Dono Romantico, dating direktor sa telebisyon na lumipat sa ad agency. Pero di siya makatanggi nang ialok siya na mag-direct ng straight-to-video na mga soft porn na pelikula. Nung in-offer sa akin, sabi ko, sige, bakit hindi ko itry? At least, once in my life, pwede ko sabihin, nakagawa ako ng isang soft porn flick. So, ayun. Tapos, true enough, binigyan na sa akin yung script. At hindi lang siya isa, 3 siya. Must be the model. Una niyang ginawa ang photoshoot. Ako si Lynn, hindi ako model niyo, bahay ko to. Wala pa siyang kamuang-muang noon paano i-shoot ang ganitong klaseng project.
muna parang higpit talaga sila. Tapos parang ayaw gumalaw. Mga ano, wala na, nakaupo na lang sila. Casual na lang, casual. Parang ano lang, parang kumakain lang ng ano, tinapay. Naghanda naman daw siya. Kumuha siya ng ideya sa lahat na makuha niyang material. Well, basic instinct naman ng tao ang ano, ang sekso. Parang wala rin namang issue doon. And madali rin namang katrabaho yung mga katrabaho kasi very familiar din naman sila with ano kasi they've done projects na rin like these. So, walang problema. Nasundan ng Blind Side at Mistaken. Ayaw ni Don Romantico na magpakilala bilang direktor ng ganitong klaseng pelikula kasi mamamatay daw siya sa pang-aasar at kantsaw. Hindi na raw niya balak dagdagan pa ang mga soft porn films niya. Una at huli na ang 3 nagawa niya. Nagsimula sa patikim-tikim ng pagmamodel si Jeff Luna hanggang maengganyo siya na sumama sa mga alternatibong pelikula. Una siyang lumabas sa Kurap at nagtuloy-tuloy na. Hindi bakit nagubad ka, hindi ka ganun. Basta ang amin lang kasi, ibaling nagubad sa harap ng camera. Huwag lang nilang tuloy na mawakan. Ano lang? Malumanay magsalita at palangiti. Hindi siya kababakasan ng mga maseselang eksenang linabasan niya sa Pinalakan Tabing. Tatanungin ka naman nila pagka nag-audition ka tapos na-upgrade ka lang. Kung kaya mo ganito, magubad, mapag-aani ka. Ipapakita yung ano mo, tapos, yun, sabi ko, oo, kaya kasi dapat. Nasimulan ko na eh. Sa ngayon, gym ang tambayan ni Jeff. Gusto niya magpalaki ng katawan para sa susunod niyang project. Masigasig siyang nag-iensayo. Balak niyang karirin ang pag-aartista. Kapag walang pelikula, sinasama raw siya bilang extra sa mga teleserye. Sa kanyang paghuhubad, nakapagpundar na si Jeff ng lupa sa probinsya at naitatawid ang pangangailangan ng pamilya. Siyempre, trabaho lang naman eh. Wala naman para naman siguro makilala ako. Hindi man kayang panoorin ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang ina. Ang mga pelikulang ginawa niya, maluwag naman sa loob nila na trabaho lang. Kasi nasa pag-iilaw din. Pag-iilaw din. Pag hindi wala sa pilbi ng ilaw mo, hindi mag-pilbi. Premyadong cameraman si Isagani Fajardo Sioson o Gani sa mga kakilala. Isa na siyang alamat sa industriya. Siya ang cinematographer ng direktor na si Celso Ad Castillo. Siya ang tumira ng Isla at ang trilogy na Virgin People. Kasi, Virgin People 1, 2, and 3, akin lahat yun. Lalo kung... Nakakatawa nga raw isipin na ang mga may narating na cameraman ay silang kinukuha sa mga sexing pelikula. Pero walang pagsisisi si Gani. Proud siya sa mga nagawa niya. Naglahad pa siya ng ilang lihim kung paano ginagawa ang ilang masiselang eksena noong araw. Makikita mo lang, isasuggest lang yung puwit niya, tapos lulong set kami ng
Yun, kita yung ano. Oo. Ganun lang halos. Ang pumping naman, maglalagay naman kami ng foreground. At merong naka-ano lang doon sa puwit ng lalaki yun. At saka doon sa ari ng halos na gano'n. Di-diffuse lang ng konti yun. Tapos ilolong shot, makikita mo nagpapump na gano'n. Hindi talagang kinukulasap na kulasap. Madalas ngayon si Gani sa kanyang opisina sa Film Academy of the Philippines. Isang haligi ng industriya na minsang naging mata sa lente ng sexualidad sa pelikula. Wala silang kinalaman sa paggawa ng pelikula, pero sila ang naghuhusga kung karapat-dapat itong ipalabas. Ito ang MTRCB kung saan nagsisimula ang pag-review ng mga material na lalabas sa pinilakan tabing, telebisyon o di kaya sa DVD. At bagamat subjective o depende sa taong ibig sabihin ng pornografiya, sila ang tinuguri ang tagapagbantay ng moralidad ng ating bansa at magsasabi kung ano nga bang malaswa at hindi. Sino po yung mga pinaka-notorious na producer? Ayaw patawag ni MTRCB Chairwoman Consuliza Laguardia na sensor. Tagapanuri lang daw sila. Sila ang tagabantay ng moralidad ng bayan. Sinasuggest namin doon sa producer na mag-voluntary deletions ka para mailabas mo to sa theaters. Ang MTRCB o Movies and Television Review and Classification Board ang nagsasabi kung pangkalahatan ang manonood o general patronage. Pang teenager pataas lang ang pwedeng manood ng R13. At ang halik ng kamatayan, X rating. Ibig sabihin hindi pwedeng ipalabas sa lahat ng sinehan sa buong bansa. Isa pa lang ayoko na panoorin. Nadidistract si Chairman. Pangit. Bad acting ba? Bad acting. Ano na yung tanong mo? Pag PG-13, it means pag sexual content, graphic depiction is not allowed, pero sexual activity may be implied. Alam ni Chairwoman Laguardia ang naging papel ng MTRCB sa kasaysayan. Mula ng Board of Censors pa lang hanggang maging MTRCB. Hanggang ngayon, wala talagang batas na nagsasabi ano nga ba ang pornographic at hindi. Pinag-uusapan pa raw sa Kongreso. Although meron kami sinusunod na PD 1986, judgment call pa rin yan parati ng board. Hindi lang pagtingin sa lente at stunts ang kanyang angking galing. Kilalanin ang isang tumayong penis double sa mga pelikula sa pagbabalik ng Under Special Investigation. Halos kabisado ko ng mga dialogue ng mga artistang napanood ko na dito. Bukod sa palabas na napapanood ko, may iba pa palang palabas na hindi ko akalaing makakasama ako. Nagsimula sa pa-extra-extra si Charles. Padaan-daan lang sa mga eksena. Halos hindi mo siya mapapansin. Pero ngayon, gumagawa na ng matitinding eksena. Nagsimula si Charles sa mundo ng indie films noong 18 years old pa lang siya. Unang pelikula pa lang niya, napasabak na siya sa hubaran. First project ko is yung Booking. Yun, bali, introducing pa lang ako ron kasi syempre bago pa lang. Tapos, yun, medyo kabado kasi first time. Mahirap makisama kasi mga artista, mga bigatin kasama mo. Hindi ko makakalimutan doon yung, syempre, first movie ko.
First time ko naghubad. Pero ano naman, may salamin na transparent, parang blurred siya. Pero hubot-hubad yun. Simpleng paghahanda lang ang ginagawa ni Charles bago siya sumabak sa shoot. Hindi pinilit at hindi napilitan. Pinasok niya ang mundong ito kahit nung una, hindi sang-ayon ang kanyang pamilya. Nung una, medyo nagalit kasi ang akala nila puro hubaran lang. Hindi nila alam na may istorya din na mga batikang artista rin nakakasama ko. Yun, nung una, galit sila. Pero nung huli, naiintindihan din nila ako. Kasi yun nga, pangarap ko din to. Kung pwede kang pigilan sa balak mo. Simula noon, kaliwat kanan na ang paglabas ni Charles sa mga sexy indie films. At ilan sa mga pelikulang ito, gumanap siya bilang bakla. Pinaka-daring na nagawa ko is yung sa itong last na indie film ko. Title nun pag nanasa. Na sa front ng camera, nakahubot-hubad ako pero ano naman yun, i-cut naman daw nila, parang i-edit. So parang dadayain. Tsaka yung sa isa ko pang film na Boylets, yun, bakla role ko rin eh. Kaya hindi ko makakalimutan, lalaki sa lalaki. Gayunpaman, proud si Charles sa mga ginawa niya. Bukod sa kita, malaki rin ang naitulong sa kanyang pagkatao ang kanyang paglabas sa mga indie films. Dati kasi, ano ko sobrang mahiyain. Kahit saan mo ako dalhin, tahimik lang ako. Pero simula na nag-start ako ng indie, yun, marami akong natutunan na pakikisama nga, kahit sa ibang tao. Ang hubad na paglabas ng isang aktor sa pelikula, hindi nangangahulugang pagpaparaya sa pagkatao nila. Masasabi ko lang, huwag muna sila basta-basta mag-judge kasi acting yun eh. Artista eh, trabaho yun. May trabaho man tataho, mambabalot. Diba? Diba? May trabaho ang pag-i-indie, paghuhubad. Pero hindi porket naghubad ka na, hindi ka na basta-basta na ilalabas ka na lang, tatawagan ka para makasama ka. Siyempre, may ano ka pa rin sa sarili mo. Sana lahat ng kabataan ay tulad natin na nagsasex pero di nabubuntis. Actually, topless na kaagad. Then yun. Ayun, kumuha ko ng lakas ng loob para magawa ko yun. Iisip ko na lang na work yun, kailangan. Then ginusto ko na, andun na ako. Ginawa ko na lang kahit medyo naiilang pa ako sa partner ko yun. Kasi first dancing ko yun. Bata pa lang si Thea, pinangarap na niyang maging singer at artista. Una, yung kapitbahay ko kasi, kumukuha siya ng mga talent. Then, ayan, extra-extra kung saan-saan, TV show, commercial, ganun. Nung unang magkita sila ng kanyang talent manager, hindi siya nagustuhan agad. Masyado raw kasi siyang maliit. Pero nung lumabas ang resulta ng kanyang pictorial, doon na nagka-break si Thea sa industriya. Nung sinabihan niya ako na, pinakitaan niya ako ng picture na yung mga sexy girls na kayang mag-two-piece or ganun. Tinanong niya ako kung kaya ko. Then, ayun. Sabi ko, sige, tatry ko. Noong una, ayoko kasi, natakot ako kasi baka nga illegal yun. Then, yun nga. Tapos, baka ibenta niya lang ako kung kanig-kanig, parang ganun. Tapos, ayun. Nung trinay ko naman, okay naman siya. Doon na nag-start, yun, indie film na ganun. Isang mahiyain at kiming dalaga na kagaya ng ibang talent. Nais mapansin at makilala. Actually, gusto ko maging singer din. Yun nga, actress. Pero parang masyado ko nahihirapan. Hindi ko alam kung saan ako mag-start. Then, umaasa si Thea na ang pagpapasexy sa mga indie films ay tulay niya para magkaroon ng marami pang projects. Yun yung way para mapansin ako. Nagpatuloy pa ang mga projects ni Thea. At ngayon, malapit na ipalabas ang pelikulang pinagbibidahan na niya, Ang Mahilig. Yung pinaka-pagkakaiba nung nagawa ko sa lahat
Doon kasi, yung sa mahilig na yun, doon ako first na umiyak talaga na bonggang-bongga kasi nga dahil first sa indie film, first time kong ginawa na umiyak ng ng bongga talaga. Nahihiya man nung una, nauwi man sa pagpapaseksi. Malaswa man sa tingin ng iba, proud pa rin si Thea. Proud ako kasi kung ito yung way para may ahon ko sa hirap yung pamilya ko, gagawin ko. Ayun. Proud ako kasi alam ko naman na tama yung ginagawa ko. Kahit na medyo, yun nga, malaswa sa tingin ng iba. Kasulukuyang hindi nag-aaral si Thea, kaya buhos ang oras at buong loob niya sa paggawa ng pelikula. 19 na taong gulang pa lang si Thea, pero pinaghahandaan ang bawat lakad niya patungo sa kanyang pangarap na makilala. Madalas imbitahing magturo sa acting workshop si Al Nangka, na veterano na sa industriya. Hawak ng baril, ganito, ha? Maliksi pa rin kumilos at sa kanyang tindig, hindi mo mahahalata na may edad na siya. Tingin, una, buto, yan ha? Dati siyang stuntman na dahil sa kanyang abilidad, naging double ng mga bida. Taong 1989, nang humina ang trabaho niya sa mga aksyon na pelikula. At dito na nagsimula ang pagsabak niya sa masiselang eksena. Yun na lagi, yung pinasabi. Sabi mo yung cameraman, cut. Sabi niya, yung sa lalaki. Hindi ko makita kasi. Sabi niya, bakit? Sabi yung director, sabi yung makapagay. Sabi niya yan, ginawa namin, hindi. Ako nang dumukulo. Matapos pagbidahan ng mga close-up shots, hindi na nagtagal at siya na mismo ang starring sa mga pelikula. Puspuso na paghahanda ni Al sa kanyang mga eksena. Kung ang mga baguhang artista may workshop, si Al, energy drink lang ang kailangan. Nagawa mo na, sabi ko, Drake, okay na yung babae, baka may case gano'n. Ngayon ginagawa ko, kahit ko sabi ko siya, tapos sabi ko, sasama ko doon sa CR, tumupad ko nga muna para kita ko. Diretso sa Betamax at sa ibang bansa, pinapadala ang mga pelikulang unang ginawa ni Al. Noong mga dekada 80, ang ilan sa kanyang mga pelikula ay nakalusot din sa mga sinehan. Para kay Al, trabaho lang, walang personalan. Kailangan ko yung kumita ako, kasi may napelikula. Wala namang lalaki naman ako, walang idea. Yun lang, para pagkatapos ng eksena, wala na yun, baliwala lang. Illegal lang, gano'n. Kung na-karensya mo, iba ganito. Noong mga panahon yun, 6,000 ang naiuuwi ni Al sa bawat pelikula. Malaki na yun noon, pero hindi pa rin naiiwasan na magduda ang kanyang asawa. Siyempre, yung asawa ko, nagtatanong, pa, sabi niya, saan ka mapunta? Pulis niya, tingnan ko. Aksyon, sabi ko, bakit panty dala mo sa tuwalya? Hindi huli niya ako. Sabi ko, ay, hindi ako yun. Sabi ko, kamukha ko lang yun. Kamukha ko sa pelikula, ako dalawa yan. Susunod, hanggang saan kayang basagin ng Pinoy porn ang konserbatibong kaisipan ng marami sa atin. Ayoko na panoorin. Ano na yung tanong mo? Tinawag siyang makaluma, kalaban ng malayang pahayag, Jurassic. Pero hindi natitinag si MTRCB Chairwoman Consoliza Laguardia. Trabaho daw niyang maging gwardiya laban sa kalaswaan. Sinamahan ko si Chairwoman Laguardia na panoorin ang uncut version ng isang pelikula sa MTRCB Auditorium. Na-screen niyo na ito, ma'am? Oo, pero ako hindi ko napanood. Ngayon pa lang, yung committee napanood niya. Mahinahon at mapagmatsyag ang punong tagasuri. Pero uminit ang ulo niya sa umpisa pa lang.
Bawal daw kasi ang pagpapakita ng mga masiselang bahagi ng katawan. Oh, umpisa pa lang ah. Ang bata, oh. Naguhubad na siya agad. Mahirap mang ipaliwanag kung ano nga ba ang malaswa. Pero klaro kay LaGuardia ang mga pamantayang sinusundan ng MTRCB. Ay, hindi yan. Hindi yan pwede. Ganyan na ganyan, hindi na pwede. Hindi yan. Naguhubad na siya. Oo, tsaka yung meron tayo doon sa, para ma-ex, dapat hindi pinapakita yung genitalia. Diba? Aminado si LaGuardia na nagbabago sa pag-usad ng panahon ang panlasa at pananaw ng tao kung ano nga ba ang malaswa. Sumikat ang pene noong dekada 70. Dekada 80 naman ang burlesque at bold films. At pagsampa ng dekada 90, pumutok ang mga pelikulang ST o sex trip. Ito ang panahon kung saan mababa na ang produksyon ng mga pelikula. Iniisip ko lang, ano kaya kung maging toro ka at maging inahin naman ako? Ngayon, may malaking dahilan para mag-alala si LaGuardia. Ayon sa website na top10reviews.com, pang-8 ang Pilipinas na may pinakamalaking merkado ng pornografiya sa buong mundo. Noong 2006, halos $1 bilyong o humigit kumulang sa 50 bilyong piso ang halaga ng mga pinanood at biniling porn na pelikula sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mga VCD at DVD na binibenta sa Quiapo at Divisoria. Bagamat alam naman natin lahat na bawal ang bumenta at bumili ng mga pirated na DVDs, alam din natin lahat kung saan tayo dapat pumunta kung kailangan natin ng mga ito. Dati 100 pesos ang bawat disc. Ngayon, 12 pesos na lang. Mantakin ninyo, 12 pesos para sa halos 2 oras ng panandaliang aliw. Yon ay kumangad na ang kopya ninyo. Parang paraiso ng mga pirata ang lugar na ito. Pero mahirap din daw magbenta dahil sa mga raid. Ang pagbebenta ng piratang DVD sa Quiapo ang kinalakihang business ni Ligaya. Pwede ka magsimula ng 300 pieces. Maliit lang naman yung pwesto mo. 100, ganyan. 300 pieces, magkano puhunan mo? Yung iba kasi ang benta 12, so 1, 2. Maliliit lang naman eh. Maliit lang talaga. Ganyan lang. As in 300 piraso, ganyan lang yan. Tatakbo pa. Mahigpit na binabantayan daw ng Optical Media Board na hindi maglabas ng DVD agad ang mga pelikulang kalalabas pa lang sa mga sinehan. Mabilis daw mabenta ang mga pampamilyang pelikula. Pero ang mga porno DVD, hindi naluluma. Meron talaga, mabili talaga. Laging may gustong bumili nito. Lalo na ang gay porn. Mas maganda talaga ang pelikula, although talagang maliit ang kinikita. Hindi katulad ng bold, itago mo, benta mo 100, bibili ng tao yan. Ayon sa ilang mga production outfit, sa puhunang kulang-kulang 1 milyong piso, ang isang producer ay maaring kumita ng 3 milyong piso kada pelikula sa sinehan. Pero suntok din ito sa buwan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ito ang nangyayari. Pakunti naman ang mga sine nagpapalabas ng mga for adults only. Mula humigit kumulang 3,000 sine sa buong bansa. Bumabanda raw ito sa 1,200 ayon sa mga film distributor. Hindi rin nakatulong na ang isang malaking mall chain sa bansa ay hindi na nagpapalabas ng mga for adults only. Nung una, kahit na mamuhunan ka ng 2 milyon sa isang sexy movies, kikitain mo pa rin. Ngayon, mamuhunan ka ng 1 milyon sa sexy, bagsak ka na. Hindi mo pa napapalabas, bagsak ka na. Kaya mas pinipili nilang straight to DVD ang bentahan. Mura at bawing-bawi pa sila sa puhunan. Hawak na isang chain of malls ang halos 60% ng mga teatro sa Metro Manila na hindi nagpapalabas ng mga R18 na pelikula. Kung kaya't ang mga producers bihira na gumawa ng mga pelikulang ganito. Mas mura ang gastos kasi hindi na kailangan mag-print sa film reel. Sa halagang 300,000 piso hanggang kalahating milyon, nakakagawa na sila ng pelikulang kikiliti sa libido ng mga manonood. Oo, magkano na lang? Oo. Nakikipagtawaran ako sa studio. Namuhunan na siya sa mga gamit para mas mura.
Tipid na rin sila sa promotion, kaya hindi nakapagtatakang bawi nila ang inilabas na pera. Ang isang DVD ay nagkakahalagang 450 pesos. Kung makabenta sila ng 10,000 kopya, makakabingwit na sila ng 450,000 pesos. Hindi pa kasama dyan ang maaring kitain nila sa ibang bansa o maski sa internet. Mas maluwag din daw ang MTRCB sa pagsusuri ng mga pelikulang ito. It started off na kaya nag-flourish siya this past few years was, the trigger to that was nung i-stop ng SM Cinemas na mag-play ng mga R18 movies. Ganito ang gagawin natin, anak. Ganito. Maliit ang budget ng mga independent film, kaya di rin kalakihan ang talent fee ng mga artista. Para sa isang starring role sa soft porn na pelikula, kikita ang artista ng 5,000 piso isang araw. Karaniwang 1 hanggang 2 linggo nagtatagal ang shooting. Kung magpapakita ang bida sa 3 araw na taping, 15,000 piso na ang kabuuong kita niya. Hindi na masama para sa isang bansa na ang minimum wage ay humigit kumulang na 400 piso kada araw lamang. Para sa supporting cast, 1,500 naman kada araw ang bayad. Madalas TY lang o multitasking ang mga crew. Ang talent manager at director ay karaniwang extra rin sa mga eksena at sila na rin ang bahala sa wardrobe at production design. Sa madaling salita, wala silang bayad. Susunod, mga buhay na nasira dahil sa porn. Ano yung mga position ginawa niya? Yan ang talagang binaboy ka nung dinauna lang sa tawa. Kailan yung pinaka masamang panahon para sa'yo? Yung lumabas yung video. Dating masayahin at malakas ang dating ni LJ. Sa laki ng kinikita niya sa club, nasusunod ang lahat ng luho niya, pati ng kanyang mga anak. Happy-go-lucky, bahala na bukas. Dumating ang araw na naubos ang biyaya. Nangailangan na madali ang pera at kumapit sa patalim. Ang patalim ay ang pagganap sa isang hardcore na porn film na foreigner ang kanyang kapareha. Ilalabas daw sa camera, pero hindi rito sa Pilipinas. Doon lang sa ibang bansa. Kaya kami pumayag. Magkano binayad sa'yo pa nun? 5,000 pesos. Or, ano ba yun, $100 sa panahon na yun? Hindi, Philippine money talaga. Okay. Hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa kay LJ ang pagpasok niya sa mundong ni minsan hindi na naisip na pasukin. Nahirapan talaga ako sa mga pinagawa niya sa akin. Ano yung mga position ginawa niya? Yan ang talagang binaboy ka nung dinauna lang sa tawa. Saka hindi ko gagawin yun na nakagan. Hindi ako nakagan. Kinabalang ko lang, isip ko na lang para makapagbigay ako sa anak ko. Makita ko lang, masilip ko lang. Matapos ang 5 taon, nangyari na ang kinatatakutan ni LJ. Kumalat sa Pilipinas ang mga kopya ng kanyang pelikula. Ang hindi matanggap ni LJ ay ang pangungutya at pang-aasar ng mga kapitbahay at pamilya niya. Siyempre, nakapalunan ko, nakasagutan ko. Ayun, galing mo pala. Galing mo pala bumiti. Ano. Lahat tayo. Diba? Dumarating na nagigipit. Nagkakataon lang may taong pinapanganak na swerte. Ito yung collection ko ng tabo. Tabo 1 to 12. Kung minsan mas gusto ko pa manood, minsan hentai. Mas masarap pa minsan manood ng hentai. Ng mga porn. Si Oying, isang assistant lighting director. All-time favorite ko, Tabu. Tabu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa VHS pa yan, nasa Betamax pa yan. Pinanood ko na yan. Hanggang ngayon, wala nang VHS, wala nang beta. Nasa DVD na siya. Bumibili pa rin ako niyan. Kung gaano katalas ang mata niya sa likod ng lente, ay ganun din nahasa ang kanyang paningin sa panonood ng mga porn video.
Kasi sa porn movies, every time na nanonood ako niyan, laging iba ng ibang mga ginagawa nila. Hindi naman lagi pa ulit-ulit eh. Sa dinami-dami ng mga napanood ko, magkakaiba sila ng position, iba-iba ng tema ng acting nila. Tala ng cellphone ko siguro mga 10 taong gulang pa lamang siya nang mamulat sa mga makamundong pelikula. At ang mga piratang porn DVD sa Quiapo ang nagpuno sa kanyang pagkauhaw sa porn. Minsan, kahit na nagsisimba ako sa Quiapo, pag nadaanan ko yan, napapabili na rin ako dyan. Sa ngayon, sa panahon ngayon, napakadali nang bumili. Pumunta ka ng Quiapo, pumunta ka lang ng Cubao. Napakadali niya. Minsan, 4, 5, 100. Makakabili ka na, marami pang collection. Minsan, mga 13-in-1, 20-in-1. Napakarami na ngayon, nagkalat na sa bangketa eh. Tinatayang 40,000 hanggang 50,000 piso na raw ang nagagastos niya mula nang simulan niya ang kanyang porn DVD collection. May 30 taon nang nakararaan. Bukod dito, marami rin siyang downloaded porn videos mula sa internet. Yan, stolen yan. Nasa loob lang ng mall yan, ginawa niya yan. At mga naipong sex scandals na nakasave sa kanyang cellphone. Ano ba gustong panoorin sa cellphone? Tagalog, English, scandal? Kaya nga ako bumili ng cellphone na medyo malaki ang LCD para mas malaki ko na siya makita. Malalaswang men's magazine. Ang mga taong tulad ni Oying ang dahilan ng malaking demand sa porn. Yung porn movies, bahagi na to ng buhay ko eh. Parang hindi ko na pwedeng alisin sa buhay ko. Kasama na siya sa araw-araw na ginagawa ko. Wala naman sa akin eh, kasi nasanay na nga ako nang lagi nanonood. Kasi yung iba, pag nanood, parang nadadala na sila eh. Gusto ko lang siya as panoorin. Naanda ako kagad. Yung doon na ako nakakapagpahiga pag nanonood ako niyan. So talaga hindi ako Ang mga producer, nang maalis ako dito. direktor, Nakipag-usap lang. cameraman, at iba pang tao sa likod ng produksyon ang nagbibigay ng supply. Ang mga artista, ang pelikula, animoy, mga produkto. Sina Jeff, Charles at Thea ay malaki ang papel sa pagbibigay hilig sa pantasya ng mga mamimili. Si Dean Roland Tolentino ay dalubhasa sa pelikulang Pilipino. Kinamumuhian ng maraming tao ay yung hardcore pornography sa panitikan or sa pelikula. Wala tayong ganun. Sa atin ay yung softcore na klase ng pornography lang or yung bomba film. Ibig sabihin, ang tema lang na maraming eksena ay tad-tad ng puno ng mga sex scenes. Sa mga moralista, dapat daw maging mahinahon, maging bukas ang isipan, at matutong makisama sa iba. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng panitikan at pelikula ay nagpapakita ng klase ng tolerance or ng liberal democratic belief ng sambayanan tungkol sa ganitong klaseng mga ideya at practices na kahit hindi mo katanggap-tanggap sa nakakarami ay kailangan maging tolerant tayo dahil wala naman itong nilalabag na mga batas. Hindi rin naman daw dapat bigyan ng pagtatangi at labis na paghanga ang mga naghuhubad na artista. Ang trabaho nila ay pansariling desisyon. Ano man ang sabihin ng iba, nasa tao na raw kung ano ang karapat-dapat sa kanya. Ang sinasabi nila ay ito ay isang lifestyle choice katulad ng iba pang mga klase ng individual choices natin. Gusto mo maging bakla, lesbiana, straight, or gusto mong maging makamamamayan, gusto mong maging corrupt. Ito ay mga choices na nire-render ng individual batay sa klase ng systemic conditioning sa kanya. Pero para kay MTRCB Chairwoman Consueliza Laguardia, hindi sapat na tao lang ang nagdedesisyon para sa sarili niya. Kailangan merong bantay kontra mali siya. Kasi sabi nila, beauty is in the eye of the beholder. O di ganun din ang malice. Malice is in the eye of the beholder. Paano naman yung, to be
to be bare is beautiful, to be naked is vulgar. Parang ganyan din yan, di ba? So, nasa pananaw eh. Kung siguro ikaw ay for freedom of expression, for the arts, sasabihin mo na, ito maganda to, hubad to, maganda to. Kung ikaw na may nasa MTRCB, na meron kang sinusunod na implementing rules at PD 1986, ito masama to. Di ba? Ano yan, vulgar yan, yung ganyan. Bulgar at malaswanga sa tingin ng marami. Kaya malaki ang pagsisisi ni LJ na minsan siyang natukso sa kita. Sa pera, marami rin nagkakaroon ng kasalanan. Kaya sabi, ang tao umiikot sa pera. Diyan nga tayo nagkakaroon ng kasalanan. Natutok sa tayo. Sila ang mga tao sa totoong buhay na nagsanga-sanga man ang landas ay nagkita-kita rin sa isang industriya. Lahat sila tumulong nagbigay aliw sa mga papel na ginampanan nila. Ang producer, ang direktor, ang mga artista, ang cameraman, at ang taga-suri. Ngunit pagkatapos ng palabas, pagkatapos ng alingaw-ngaw ng palakpakan, bumaba na ang tabing at muli nang binuksan ang ilaw. Merong mga nanatili pa rin sa dilim. Patuloy ang paggawa ng mga sexing pelikula. Rolling! Action! Burlesque, bomba, pene, bold, ST, X-rated, porno. Ano nga bang nasa pangalan? Iisa lang ang ibig sabihin. Mga pelikulang pumupukaw sa isip at libido ng iba. Masarap daw ang bawal. Pero kaya nga bawal dahil may kakabit na parusa. Sa mga gustong mag-enjoy at magtrabaho sa ganitong klaseng mundo, spoiler lang ho, may tagasigaw ng cut. At hindi yun po ang direktor, kundi ang mga institusyong nagpapatupad ng batas. At higit sa lahat, ang ating mapanuring lipunan. At dyan po nagwawakas ang aming pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na Under Special Investigation. Wrap? Ay.